Alaala. Nakaraang minsang naging importanteng pangyayari sa takbo ng ating buhay. Kailanman ay hindi makakalimutan. Nakaukit na sa ating puso at isipan. Pero paano kung ang alaalang tinuldukan ng kahapon ay muling magbabalik sa kasalukuyan? Magandang araw mga kabarangay, sa araw na ito ay samahan po ninyo ako sa paglalakbay pabalik sa alaala ng isa nating kabarangay. Ako po si Papa Dudut at narito na ang kwentong maghahatid sa inyo ng ngiti maging pighati dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, binabati ko kayo sa inyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories. Kung meron mang mga salita o grupo ng salita na maaari kong gamitin upang ilarawan ang inyong programa, ito ay pagkain sa bawat puso. Oo Papa Dudut, ito ang mga salitang sa tingin ko'y pinakaangkop sa lahat. Dahil sa bawat ibinabahagi ninyong kwento, siguradong maraming puso ang nabubusog. At ngayong araw na ito ay umaasa akong kwento ko naman ang bubusog sa inyong mga puso. Itago niyo po ako sa pangalang Christine, tubong Camarines Sur, pero lumipat sa Cagayan ni na Mama at Papa, maging ang nakababata kong kapatid na si Chester. Si Papa ang taga Camarines Sur at si Mama naman ay tubong Santa Ana, Cagayan. Noong una ay ayaw ko halos sumama kina Mama pauwi ng Cagayan dahil ayaw kong iwan ang aking mga kaibigan sa probinsyang kinalakhan ko. Pero kinailangan naming lumipat dahil matanda na rin si Lola, nanay ni Mama at walang mag-aalaga sa kanya. Patay na si Lolo noon kaya't mag-isa na lamang siyang namumuhay. Taong 2001 noong mag-aral ako ng 4th year high school sa Santa Ana. Noong una hindi naging madali para sa akin ang lahat. Kailangan kong mag-adjust sa bagong school, pati na ang mga bagong mukha na nakapaligid sa akin. Kahit papaano ay hindi naman ako nakaramdam ng lungkot dahil umpisa pa lang ng klase, may nakapalagayang loob na agad ako at nagkataong classmate ko pa. Siya si Rhea na nooy naging best friend ko na rin. Sa totoo lang Papa Dudut, kung itsura lang ang pagbabasehan, masasabi kong may KD naman ako. Matangkad, maputi at ang aking katawan ay may magandang hugis at tindig. Sa kabila ng kagandahang kalooban sa akin ng Diyos, masasabi kong isa lamang akong simpleng babae na may simpleng mga pangarap sa buhay. Sa mga unang araw ko sa school ay hindi na ako nakaligtas sa mga pangungulit ng mga nagtatangkang manligaw sa akin. Isa sa kanila ay si Jojo, ang pinakamakulit at pinakapreskong manliligaw ko. Magka-section kami ni Jojo at classmate namin siya ng best friend kong si Rhea sa lahat ng mga subject. Masasabi kong presko ito dahil sa ugaling ipinapakita niya sa akin noong unang araw pa lang ng pagkikita namin. Nasa kantin kami noon ni Rhea at kasalukuyang nagmemeryenda nang bigla itong lumapit. "Miss, anong pangalan mo? Bago ka dito, no?" Tanong niya sa akin habang nakasukbit pa ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. "Christine, bago nga lang ako dito. Bakit?" Sagot ko sa kanya. "Ang ganda ng pangalan mo. Kasing ganda mo." "Ako nga pala si Jojo. Well, gusto kitang ligawan. Bibigyan kita ng 2 linggo para pag-isipan ang mga sinasabi ko ha. Wala pa kasi akong nakita dito na kasing ganda mo eh. Kaya wala pa akong girlfriend. Soon, ikaw na yon. Anyway, magpapaalam na ako. Basta wag mo kakalimutan ha. Jojo is the name." Mayabang na sabi niya at saka ito umalis. Hindi ko mailarawan ang inis na naramdaman ko ng mga sandaling yon Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mayroon palang ganong kapresko at kayabang na lalaki. Nagpatuloy pa ang pangungulit sa akin ni Jojo. Hindi lamang sa loob ng 2 linggo, sa halip ay ginawa niya ito ng ilang buwan. Oo Papa Dudut. Ilang buwan din akong nagtiis sa kanyang pangungulit na talaga namang nakakainis at nakakahiya. Kinantsawan na nga kami ng mga kaklase ko at mga guro ko noon. Kung ano-ano kasi ang naiisip niyang gawin para mapansin ko lang siya. Madalas ay nag-i-excuse ito sa klase namin upang umihi, pero bago pa man siya lumabas ng classroom ay lalapit muna ito sa akin at saka magsasabing, "Christine, ihi lang ako sandali ha. Babalik ka agad ako."
Minsan din tuwing uwian at nagkakasabay-sabay kami ng mga kapwa ko estudyante sa pagsakay sa tricycle, bigla-bigla na lang may tatawag sa akin. "Christine, ingat sa pag-uwi ha. Papakasalan pa kita." Para akong malulusaw sa kahihiyan sa mga ganong pagkakataon. Lalo na't nagtatawanan na rin ang mga ibang estudyanteng kasabay ko. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, sa kabila ng inis na nararamdaman ko sa kanya, may isang bagay naman ang lihim kong hinahangaan dito. Matalinong tao si Jojo. Yun nga lang ay napapasama siya sa masamang impluwensya ng barkada. Napapansin ko ito tuwing discussion sa klase namin, hindi kasi pangkaraniwan ang kanyang mga ideya. Hindi lang kasi niya sineseryoso ang kanyang pag-aaral, madalas din itong nagkakating classes. At sa tuwing may mababalitaan kang mga estudyanteng nagrarambulan sa labas, paniguradong isa na roon si Jojo. May isang araw noon habang kasalukuyan ng aming klase, dumaan ang mga barkada nito sa tapat ng aming classroom. May sinenyas ang mga ito kay Jojo. Nakita ko siyang tumango. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga senyas na yon, pero duda na ako na hindi maganda ang binabalak nila. Pagkatapos ng klase sa subject na yon ay lumabas siya at hindi na muling bumalik pa. Sigurado akong pupuntahan niya ang mga barkada niya. Kinahapunan ay naglilinis kami ng room kasama ang ibang mga classmates ko. Kami kasi ang nakatokang maglinis ng araw na yon. Sa gitna ng paglilinis ay nakita ko ang isang notebook sa upuan ni Jojo. May kung anong saya ang naramdaman ko noon dahil sa wakas ay makakaganti na rin ako sa pang-iinis niya sa akin. Itinago ko nga ang notebook niya, Papa Dudut, at hinayaang mapagod ito sa kakahanap. Aksidente sigurong naiwan niya ito nang magmadali siyang puntahan ng kanyang mga barkada. Kinagabihan habang ako'y nasa higaan, pinasadahan ko ang kanyang notebook. Doon ko nalaman na may pagkahilig pala ito sa mga kanta. Nakasulat kasi sa isang pahina sa may gawing likuran nito ang title at lyrics ng kantang "Oo Na, Sige Na" ng bandang The Boss. At sa gawing ibaba naman nito ay nakasulat ang mga salitang "I really love this song." Kinabukasan, Papa Dudut, ay pumasok na si Jojo at tulad ng dati, nangulit na naman ito sa akin. "Hi Christine, kumusta ka? Na-miss kita." Eto na agad ang preskong salubong niya. Hindi ko siya pinansin na para bang wala akong nakita at narinig. Sa gilid ng mga mata ko ay nakikita ko siyang nakatitig at nakangiti sa akin na para bang naghihintay na sumulyap din ako sa kanya. Tumigil lang siya noong dumating ang teacher namin. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Jojo dahil sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan at lalong hindi ko rin inaasahan. Biglang pinalabas ng aming guro ang aming notebook sa subject na yon dahil magche-check daw ito. Napansin kong hindi mapakali si Jojo sa kanyang upuan na para bang may hinahanap habang isa-isa na kaming tinatawag ng aming guro sa harap. Na-check ang lahat ng notebooks namin maliban kay Jojo. Wala siyang maipakitang notebook. Puro ka kayabangan. Akala mo rerespetuhin ka ng ibang tao sa kayabangan mo? Hindi! Mas magiging nakakahiya ka lang. Huwag kang papasok sa klase ko habang wala kang maipakitang notebook sa subject ko. Galit na sermon ng aming guro sa kanya. Napayo ko sa sobrang pagkapahiya si Jojo. Wala siyang imik. Tinapos pa rin naman niya ang mga natitirang subjects namin sa araw na yon, ngunit wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakaupo lamang ito at nakatingin sa malayo at nananatiling tahimik. Kung tutuusin ay tama lang sa kanya ang ganon na pagkapahiya at nang matauhan siya. Pero sa kabila noon ay hindi ko maiwasang mag-guilty. Ang notebook kasi niyang tinago ko ang siyang notebook niya na dapat nagamitin sa subject na yon. Nang matapos ang huling subject namin ay mabilis itong lumabas ng room at hindi ko na nakita pa. Gusto ko magtapat at magpaliwanag sa kanya na tinago ko ang kanyang notebook. Pero natatakot ako sa kanyang magiging reaksyon. Sa sumunod na araw ay hindi na ito pumasok. Hinihintay ko siya lagi upang kausapin at humingi ng tawad sa nangyari, pero ilang araw na ang nagdaan ay hindi pa rin siya pumapasok.
Lalo akong nakonsensya at naawa sa kanya dahil maliwanag